Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM reaches Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama magbibigay ng kakaibang drive umaga. John Ibanez, DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Big Manila, tuloy na ulit. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Tiniyak ang bus Philippines sa Ilan Floss na ligtas ang mga Pilipino sa Israel. Na ng tensyon sa pagitan ng Israeli at Iranian forces. Floss, masaya siyang nakipag-usap sa mga opisyal sa Pilipinas upang ipaliwanag ang kanilang ginagawang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel. Dagdag pa ng Israeli ambassador, normal ang sitwasyon sa kanilang bansa sa kabila ng bantang kinakaharap mula naman sa puwersang Iranian. Pasada Balita. Tiniyak naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na ligtas at nasa maayos sa kondisyon ng 4 na tripulanting Pilipino na kabilang sa sakay ng MSC Aris na kinubkob ng Iranian forces kamakailan. Batay na rin anya sa ulat ng Manning Agency, papakawalan din ng Iranian troops ang mga naturang Pilipino. Kaugnay nito, kumpiyansa si Yusek De Vega na hindi sasaktan ng mga binihag na seafarer lalo na't lahat ng nasyonalidad na sakay ng container ship ay walang kaugnayan sa Israel. The balita is that sabi ng Manning Agency na they're in good condition at napakain, hindi sila sinasaktan at saka sinabihan sila ng kanilang yung Iranian na tumili sa barko na papakawalan din naman sila soon daw, pero hindi sinabi kailan. Magandang balita na hindi sila sinasaktan, hindi sila tinuturing prisoner. Yan po ang tinig ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, panalangin para sa kaligtasan ng 4 na Pilipinong lulan ng Portuguese vessel sa Strait of Hormuz, ipinanawagan. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco.
Hinimok ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang lahat ng mga Pilipino na ipanalangin ang kaligtasan ng 4 Pilipinong marino na sakay ng na-hijack na MSC Aris sa Strait of Hormuz sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman. Ito sa gitna ng pag-atake ng Iran laban sa Israel noong weekend na ikinadamay ng libo-libong inosenteng sibilyan gaya ng mga Jews, Arabs, Muslim, Christians at OFWs. Panalangin ng kongresista na proteksyonan ng Diyos ang lahat ng mga Pilipino sa Middle East sa gitna ng patuloy na tensyon doon. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, ikinundina ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino ang nangyaring pag-hijack sa Portuguese cargo ship na MSC Aris sa Strait of Hormuz. Binigyan din ng kongresista na pang-ilang pag-atake na ito sa mga barkong lulan ang mga Pilipinong marino. Ayon kay Congresswoman Magsino, sa geopolitical tensions na bumabalot sa mga dayuhang shipping vessels, ang pagiging marino ay tila isang mapanganib na propesyon sa panahong tulad nito na moderno na. Nagiging collateral damage anya sa mga kaguluhang sumisiklab sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga marinong ito. Ito naman ang dahilan kaya't iginigiit ng kongresista na dapat lamang paigtingin ng pamahalaan ang pagtiyak sa kapakanan at seguridad, lalong paigtingin ng ating pamahalaan. Umaasa naman si Congresswoman Magsino na magsisimula ito sa pagpasa ng Magna Carta for Seafarers kung saan nakapaloob ang pananagutan ng ship owners sakaling may kapabayaan sa pagbaybay sa mga tinatawag na high-risk area. Pasada Balita. Hinikayat naman ni Senator Grace Poe ang pamahalaan na mag-issue ng advisory sa mga Pilipinong pupunta sa mga bansang Israel at Iran. Paliwanag ni Senator Poe, ito'y dahil sa patuloy na tensyon kita ng Israeli at Iranian forces. Ginawa ng Senator Poe ang pahayag kasunod ng pagpapakawala ng Iranian forces sa Israel ng mga drone at missile matapos ng naunang pag-atake ng Israeli forces sa mismong konsulado ng Iran sa Damascus, Syria. Nanawagan din ng senador sa mga opisyal ng Pilipinas sa Israel at Iran na bantayang mabuti ang sitwasyon ng mga Pilipino at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Pasada Balita. Nanawagan naman ng Israel sa United Nations Security Council na parusahan ng Iran bago pa mahuli ang lahat. Ito ay ginit ni Israel UN Envoy Gilad Erdan sa gitna ng sa pagitan ng Israeli at Iranian forces. Nanawagan din si Envoy Erdan sa UN Security Council na kondinahin ang pag-atake ng Iranian forces sa Israel. Sagot naman ni Iran na UN Envoy Amir Said Iravani, dinedepensahan lamang nila ang kanilang sarili sabay giit na hindi nila nais na tumindi pa ang tensyon o magkagyera, ngunit sila'y kikilos sa laban sa anumang banta. Pasada Balita. Samantala, hinimok naman ng Pilipinas ang Israel at ang Iran na magtulungan para sa mapayapang pagresolba ng hidwaan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, matagal lang sinusulong ng Pilipinas para sa lahat ng estado sa mga prinsipyo ng international law upang maging mapayapa ang pagsasaayos ng anumang mga iringan. Matatanda ang naglunsad ng missile at drone attacks ang Iran bilang ganti sa Israel matapos tamaan ng airstrike ang konsulada ng Iran sa Damascus, Syria. Pasada Balita. Maray namang kinundina ng Pilipinas, Amerika at Japan ang sinasabing napapadalas na pagpapakawala ng ballistic missile ng North Korea. Sa joint statement ng tatlong bansa, nakababahala nila ang ganitong banta sa kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific at European regions. Kaugnay nito, pinagtibay ng Pilipinas, Amerika at Japan ang kanilang commitment sa kumpletong
denuclearization sa mga nabanggit na rehiyon. Nanawagan din ang tatlong bansa sa North Korea na sumunod sa mahalagang United Nations Security Council resolutions at iwasang ng patuloy na pagdevelop, testing at pagpapalipad ng ballistic missile sa iba pang bansa tulad ng Russia na ginamit ang mga missile na ito laban naman sa Ukraine. Isinusulong din ng countries ang isang mundo ng nuclear weapon at nanawagan sa mga bansang may taglay nito na itaguyod ang katatagan at transparency at sumali sa mga mahalagang dialogo kung papaano mababawasan ang panganib ng nuclear weapon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, aabot sa 13.3 billion pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang police checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Narecover ang dalawang niladang ilegal na droga sa isang pampaserong van na biyaheng Lipa City mula Santa Teresita na hinarang ng mga pulis sa barangay Pinagkurusan. Sinabi ng Interior Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na maaaring ito na ang huling major drug haul sa bansa at patunay ito na nasa tamang landas ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Inaresto ang driver ng van na si Ahalon Michael Zarate, 47 anyos ng Barangay Masagana, Quezon City. Iniimbestigahan na at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pasada Balita. Samantala, labag sa batas ang pagtanggap ng MMDA sa 200,000 pisong donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson bilang pabuya sa pagkakahuli sa kanyang sasakyan na dumaan sa EDSA busway. Binigyang din ni Commissioner Aileen Lisada ng Civil Service Commission na nakasaad sa Section 7 ng Republic Act 6713 na ang mga pampublikong opisyal at empleyado hindi dapat nang hihingi o tumatanggap ng anumang pabuya, regalo, loan, pautang o anumang bagay na may kaugnayan sa pera. Kahit magandaan niyang intensyon ng dating gobernador, hindi nito kailangan suklian ng donasyon ng pagganap lamang ng MMDA sa kanilang tungkulin. Iginit pa ni Commissioner Lisada na tanging maaari lamang magdeposito sa General Fund ng MMDA o ahensya ng pamahalaan ay ang mismong Department of Bureau and Management. Pasada Balita. Paglilinaw lamang hindi po yun Department of Bureau, Department of Budget and Management. Sa iba pang tampok na balita, hinamon ni Camiguin Representative Dean Jesus Romualdo ang Department of Justice na imbestigahan at kasuhan si dating House Speaker Pantaleon Alvarez kaugnay ng panawagan nito sa militar na mag-aklas laban sa pamahalaan. Ayon kay Congressman Romualdo, dapat kasuhan ng sedisyon si Alvarez dahil sa sinasabing nag-uudyok ito ng kaguluhan. Ang kasong sedisyon ay para sa mga tao na humihimok sa pamahalaan na mag-aklas o sa humihimok sa publiko na mag-aklas laban sa pamahalaan o sa inihalal ng bayan. Si Alvarez ay kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati sa mga constituents sa Tagum City, hinikayat ni Alvarez na kinatawan ng Davao del Norte ang militar na bawiin ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapilitan anya ito na bumaba sa puwesto. Pasada Balita. Samantala, panawagan ng isang kongresista sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Marcos wala sa lugar ayon sa isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Wala sa lugar o uncalled for ang naging panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng suporta sa kanilang Chief Executive o kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito iniyag ni Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggoy Estrada.
Ni Senator Estrada, maganda ang hakbangin ng Pangulo hinggil sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Ginagawaan niya ni Pangulong Marcos ang lahat para maprotektahan ang ating teritoryo. Wala nakikitang masama sa Estrada kung nakikipag-alyansa tayo sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia kung saan kamakailan ay nagsagawa sila ng maritime o naval activities sa ating exclusive economic zone at nasundan pa ito ng trilateral meeting o yung summit sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Samantala, ang panawagan ni Congressman Pantaleon Alvarez na mag-withdraw ng suporta ang AFP kay Pangulong Bongbong Marcos ay sinasabing ito'y may kaugnayan sa tila hindi nagustuhan ni Alvarez na pag-handle ng Pangulo sa usapin sa West Philippine Sea. Ito sa Patrol 19 sa Lee Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantalang kontrolado na ng Bureau of Customs ang data breach at patuloy din ang pagsisikap ng BOC upang maresolba ang nasabing usapin. Ayon kay Undersecretary for Cybersecurity, Connectivity and Upskilling, Jeffrey Ian D., natukoy na ang 50,000 user accounts na nakompromiso ng data breach. Naunang inihayag ng DICT na naapektuhan ng hack ang helpdesk ticketing system at ang data reporting at analytics na kinabibilangan ng impormasyon sa customs brokers, importers at exporters na nakikipagtransaksyon sa BOC. Tiniyak ni Yusek D na hindi nakakuha ng access ang hackers sa electronic to mobile system ng BOC. Matatandang iniulat mismo ng BOC ang data breach noong April 8 kung saan 4.5 gigabytes ng data ng kagawaran ang nakompromiso ng cyber hack group na nagpakilala bilang Death Note Hackers PH, Philippine Hacking University at Excommunicado. Sinabi ng Deep Web Connect na nakasama sa nakompromisong data ang personal na impormasyon ng higit 2,200 employees at mahigit 80,000 na customer ng BOC. Pasada Balita. Sinusuri na ng mga otoridad kung nakaaapekto ang malalim na butas o sinkhole sa Sales Road sa pundasyon mismo ng Skyway. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Ortez na sa ngayon, ligtas naman ang Skyway. Matatandaan na nitong linggo lamang natuklasan ng mga otoridad ang isang malalim na butas o yung tinatawag na sinkhole sa Sales Road malapit sa Villamor Air Base sa lungsod Pasay. Sa ngayon, pansamantalang sarado ang apektadong lane maging ang linya ng tubig ng Maynilad upang maiwasan ang karagdagang pagtagas ng tubig. Samantala, iniimbestigahan na ng DPWH and NCR ang naturang sinkhole upang matukoy kung may mga tubo ng Maynilad ang naging sanhi ng malalim na butas. Pasada Balita. Iginit naman ni Senator Ramon Bong Revilla Jr., Chairman ng Senate Committee on Public Works, na dapat pagmultahin ang Maynilad at mga kontraktor nito dahil sa sinkhole na nakita sa Sales Road sa lungsod Pasay. Ayon kay Senator Revilla, malaking piligong maidudulot ng nasabing sinkhole sa mga motorista. Bukod dito, binigyang din ng senador na kung hindi agad nakita ang butas, baka pati mga residential buildings sa lugar ay maapektuhan. Hindi anya maaaring hayaan na i-repair lamang ang naapektuhang kalsada para magsilbing babala sa iba pang mga kontratista upang mas maging maingat ang mga ito sa mga gagawing proyekto. Una ng PWH na ang nakitang sinkhole ay sanhi ng tagas mula sa tubo ng Maynilad Water Services. Pasada Balita. Samantala, wala pang katiyakan ang MMDA kung kailan maaaring daanan ang Sales Road sa Pasay City na nakitaan ng malaking butas o sinkhole. Ayon mismo kay MMDA Chairman Don Artes,
susuriin pa ng DPWH kung gaano kalawak ang naging pinsala nito sa kalsada. Kasama na rito ang pinagmula ng tagas na tubo o tagas sa tubo, sanhi ng butas at ang epekto nito sa lugar, partikular na sa mga poste sa Skyway na nasa ibabaw ng Sales Road. Gayunman, tiniyak ni Chairman Artes na ligtas pa ring madaanan ang Skyway, ngunit kailangan pa rin itong suriin ng DPWH. Nagtutulungan na rin anya ang Maynilad at kanilang service provider kasama ang DPWH para agad na matapos ang pag-aayos sa nasabing kalsada. Pasada Balita. Samantala, nilagdaan ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. ang isang Memorandum of Agreement sa MMDA sa pangunguna ni Chairman Attorney Romando Artes. Layo na ng nasabing MOU na mas paigtingin pa ang kamalayan ng publiko hinggil sa mga benepisyo at serbisyo ng PhilHealth sa pamamagitan ng digital at non-digital media platform ng MMDA. Ayon kay Ledesma, target ng kasunduan na mabigyan ng kalidad na serbisyong medikal at pangkalusugan ang mga Pilipino. Tiniyak naman ni Chairman Artes na patuloy na susuporta ng MMDA ang magagandang programa at benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth. Una rito, inunsyo ni Dr. Bernadette Lico, hepe ng PhilHealth NCR, ang accreditation ng MMDA Clinic na kauna-unahang non-hospital-based, non-LGU at non-uniform consulta package provider na magbibigay serbisyo sa halos 8,000 traffic enforcer, street sweeper at office-based personnel. Kabilang sa mga serbisyong matatanggap ng MMDA Clinic, ang health profiling at consultation, gayon din ang diagnostic at laborotest tulad ng X-ray, fasting blood sugar, electrocardiogram at mga gamot para sa medical condition tulad ng hika, diabetes at hypertension. Pasada Balita. Oras muna! 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng morning. Pasada Balita. Sa oras na 30 na kalahating minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, uli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. LTO tiwalang makukumpleto na ang mahigit 3 milyong backlog sa plastic card ng mga driver's license. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Kumpiyansa ang Land Transportation Office na makukumpleto na sa loob ng 45 araw o katumbas sa mahigit isang buwan ang 3.2 milyon na backlog sa mga plastic cards ng driver's license. Ito ang naging pahayag ni LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II nang muli silang nakatanggap ng 600,000 na piraso ng mga plastic na ginamit sa pag-imprenta ng driver's license. Malaking tugon niya ang delivery ng mga karagdagang plastic card sa backlog ng mga plastic printed driver's license. Una nagtumanggap ng 1 milyong piraso ng plastic cards ang ahensya noong Marso 25, kasunod na rin ng pag-alis ng Court of Appeals ng injunction order para sa delivery ng mga natitira pang plastic cards mula sa Banner Plastic Cards Inc. na binili noong nakaraang taon. Ito si Patrol 30 Jalamedes nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Diba? Nasa ilalim pa rin malalaki. Sa iba pang detalye ng mga balita sa inyong nag-iisang pasada balita, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isusuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasunod nito, muling binigyang diin ng Pangulo na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas
at hindi kailanman kikilalanin ang warrant of arrest laban sa dating Pangulong Duterte. Magugunit ang naharap sa investigasyon ng ICC si dating Pangulong Duterte dahil sa ipinatupad nitong war on drugs ng kanyang administrasyon. Pasada Balita. Samantala, matapang na inamin ni Pangulong Ferdinand Jr. na, quote-unquote, it's complicated ang status ng kanyang relasyon ngayon sa pamilya Duterte. Tugon ito ng Pangulong Marcos nang matanong ng media hinggil sa estado ng relasyon niya sa pamilya Duterte dahil sa kaliwat ka ng batikos laban sa kanya. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ngayon, ang nakakausap lamang niya sa pamilya ay si Vice President Sara Duterte. Binigyan din ng Pangulong Marcos na mula noong panahon ng kampanya at hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang kanilang relasyon ni VP Sara. Pasada Balita. Samantala, nangako naman si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tutulungan niya si suspended Davao del Norte Governor Edwin Jubahib na makamit ang hustisya sa hindi tamang pagkakasuspinde. Nabatid na binisita ng dating Pangulo ang gobernador sa opisina nito matapos magtalumpati sa ikinasang prayer rally sa naturang lugar. Ayon kay dating Pangulong Digong, mahalaga ng due process ang karapatang marinig. Kaya naman susuportahan niya at tutulungan ang nasuspinding gobernador na makamit ang hustisya laban sa mga tinatawag niyang opresor. Magagugunit ang kamakailan lamang na ipag-utos mismo ng Office of the President ang pagpapataw ng 60 araw na preventive suspension laban kay Governor Jubahib dahil sa reklamong grave abuse of authority at oppression na inihain ni board member Orly Amit. Binatikos ito ng dating Pangulo dahil sa anyay hindi tamang proseso ng suspensyon. Pasada Balita. Samantala, nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa Philippine National Police na bawiin at kansilahin na ang lisensya ng mga baril o Apollo Kibuloy para makapagmay-ari ng mga armas. Ginawa ni Senator Ontiveros ang pahayag matapos lumabas sa mga larawan at video ng pinaniniwalaang private army ni Pastor Kibuloy na nagsasanay ng may baril. Git ng senador, mapanganib at armado ang religious leader at buhay na buhay ang mga armadong tauhan nito at handang magpakamatay para sa naturang televangelist. Kaya mahalagaan niyang makumpiska ng PNP ang armas ng mga ito. Dagdag pa ni Senator Ontiveros, pugante na si Pastor Kibuloy kaya huwag na dapat mag-alangan ng mga pulis na bawiin ang mga baril nito. Pasada Balita. Samantala, nasa kabilang linya natin ang ating correspondent na si Ron Lozano kaugnay sa pagkakasabat ng humigit kumulang 13 bilyong pisong halaga ng shabu sa lalawigan ng Batangas. Ron, good morning! Magandang umaga, John. At tinatayan ng 2 tuniladang shabuton na nagkakahalaga ng 13.3 billion itong nasabat ng pinagsanib na puwersa ng PNP dito sa Barangay Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas, ganap na alas 8 ng umaga kahapon. At ito ay ayon sa ating nakalap na informasyon, nagkaroon ng pagsiset up ng checkpoint dahil merong isang event dun sa lugar at nagkataon na checkpoint itong isang van na hindi nila inakala na naglalaman pala ng bulto-bultong shabu at ito ay kaagad na hinuli itong driver nitong van at yun inilatag yung bultol-bultong shabu dun sa katabi lang ng kalsada at ayon dun nga sa assessment ng PDEA at ng PNP, ito ay nagkakahalaga ng 13.3 billion peso na halaga ng shabu at ito ay maituturing na pinakamalaking huli ng PNP sa kasaysayan ng bansa. At hindi nga dalawang isip itong
PNP at itong EILG, nabigyan ng spot promotion itong team leader nitong nakasabat ng shabu at spot promotion ang ibinigay dahil ayon dito kay DILG Secretary Ben Harabalos, hindi sila naging matapat sila sa kanilang tungkulin at yun nga, hindi nabawasan yung bulto-bultong halaga ng shabu na nahuli naman dito sa Barangay Pinagcruzan, Alitagtag, Batangas. John? Ron, Yes. anong dahilan bakit naglatag ng checkpoint sa area? Meron ba silang nakuhang information na may daraan dyan na kahinahilalang o sasakyan na may kahinahilalang karga? Base do sabi ng PNP base do sa kahapon press briefing ito ay intel driven checkpoint. Ibig sabihin siguro maaring sila ay merong impormasyon na nakalap, pero ayon do sa nakalap ko ring information, merong event do sa lugar. So talagang magkakaroon ng checkpoint. Pero Event nino at anong klaseng event, Ron? Kasi hindi naman basta-basta naglalalatag ng checkpoint sa pagkakaalam ko. Oo Kung nga, hindi yun mga nga, yun. prominente at hindi mga matataas na opisyal ng gobyerno ang nandoon sa event na tinutukoy mo, Ron. merong parang event do sa barangay, do sa lugar na yon sa Barangay Pinagcruzan. Pero yun nga, dahil nga ito ay meron na silang intelligence report Alright. na nag-gather doon dahil ito ay intel-driven, ayon sa PNP, intel-driven checkpoint. Kasi base dun sa nakikita kong larawan ng van na nung kontrabando, mukha itong masilip or makita dahil ito'y heavily tinted. Ngayon, ang question, di ba, pagka nasa checkpoint, correct me if I'm wrong, Ron, kasi matagal din ako nag-govern ng pulis, Oo Ang nga, alam ko, sa checkpoint, unless meron kang search warrant, hindi mo pwedeng buksan ang pinto ng van. Ang titignan mo lang sa sasakyan ay kung ano lang yung nakikita mo visually. Hindi mo pwedeng ipabukas yung, anong tawag dito, yung harapang parang lalagyan doon. Hindi mo pwedeng pababae driver at hindi mo pwedeng buksan ang pinto ng kahit anumang bihikulo kung wala kang search warrant. Okay? Pero dahil sa sinasabi mong merong Intelligence intel, report. may naipakita bang mga dokumento lamang itong mga police sa checkpoint na ito? Kasi, pasensya na Ron, produkto ng malikot na isipan. Di ba? Heavily tinted, maganda yung vehikulo. Kung talagang checkpoint yan, correct me if I'm wrong, kung hindi mo dapat pakialaman or buksan ng basta-basta kung ano man yung nasa loob ng isang partikular na behikulo. Tama ba, Ron? John, wala rin namang ipinalabas na report. Wala rin kung saan nagmula at kung saan papunta etong van na to. At yun nga, yun lang ang nag-gather nating information na nanginginig daw yung yung driver nung Maski naman sino sigurong driver pagka na-checkpoint ka at pinakialaman yung mga hindi dapat munang pakialaman, manginginig ka na. At the same time, question, Ron, produkto rin ng isang malikot na isipan. Paano nakumpirmang shabu yung nandoon? Ayun, eto kung tama rin yung nakuha kong information na nung nabuksan yung van, may lumaglag daw ng mga shabu to sa van. May nalaglag na mga shabu sa van? Oh, Parang ganun yung nangyari. Kumpirmay natin yan sa PNP. Hindi natin alam yung kabuuang story talaga. Kasi alam mo, Ron, ang base sa kanilang hindi lang naman kasi ganun kung talagang nating 13.3 billion pesos na halaga ng shabu yan, hindi basta-basta ilalagay ng ganun lang yan. Dapat yan nakamatindi yung pagkakapakete niyan. Di ba? Na kahit buksan mo, tignan mo ng maigi, kung wala kang drug sniffing dog, hindi mo basta-basta bing shabu yan. And then tayo nagtataka rin, napakalakas loob nitong drive. Nag-iisa lang siya Nag-iisa lang siya na idadrive niya itong van na puno pala ng shabu. At kung paano rin na nagawang maipuslit dito sa lalawigan ng Batangas. Itong bulto-bulto at 13 pinakamalaki na halaga ng shabu dito sa buong bansa na nahuli.
Alright. Ganoon. Yan, maraming salamat. Yan ang report mula rito sa lalawigan ng Batangas. Ron Lozano, nagulat para sa Pila May Todong Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito pa, follow up. Meron daw update ang DILG kaugnay dyan sa bilyong-bilyong pisong halaga ng na-recover na shabu sa Batangas. Nagbabalik Patrol 30, Jelly Mendez. Ipinagmalaki ng Department of the Interior and Local Government ang 13.3 billion pesos na halaga ng high-grade illegal drugs na nakumpiska kahapon ng umaga ng mga otoridad sa barangay Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas. Naniniwala si Interior Secretary Benhur Abalos Jr. na nasa tamang landas ang war on drugs ng pamahalaan na hindi gumamit o gumagamit ng karahasan at pagdanak ng dugo. Ikinatuwa ng kalihim ang mabilis na operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police Calabarzon samsam ng malaking halaga ng shabu bago pa man makarating sa kamay ng mga illegal drug traders. Matatandaan na huling naitala ang pinakamalaking drug seizures noong Marso 2022 na aabot sa 11 bilyong piso sa bahagi ng Infanta Quezon Province kung saan hindi bababa sa 10 personalidad ang naaresto ng mga otoridad. Nakatakda namang magpunta ngayong araw sa Batangas si Secretary Abalos kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para alamin ang sitwasyon kasunod na rin ang pagkakasamsam ng malaking halaga ng illegal na droga. Ito si Patrol 30 Jelly sa ulat para sa impilang metodo sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, binigyan din ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na kasama sa mga halughuging lugar upang maihatid ang arrest warrant kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy ang mga lugar na madalas nitong pinupuntahan. Gayunman, hindi anya maaaring banggitin ang mga partikular na lugar upang maiwasan ang pagkabulilyaso ng kanilang mga ikakasang operasyon. Una nang binisita ng otoridad ang mga ari-arian ni Pastor Kibuloy sa Davao City at Samal Island, ngunit walang naabutan ang mga ito. Sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa Tamayong Prayer Garden lamang. Ngunit mahihirapan anya mga otoridad na hanapin ang religious leader dahil maraming bahay sa Tamayong at nangangailangan ng bukod na search warrant para sa bawat bahay sa naturang lugar. Pasada Balita. Oras! 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Sa pagbabalik ng ating balitaan, pero bago po yung ilang detalye, ito lang sa akin hindi po sa kinakampihan ko yung suspect. Congratulations po sa PNP at DILG dahil malaking bagay po ito. 13 billion plus na halaga ng shabu. Hinihinalang shabu. Ang na kung ito po ay na-deliver o naipamahagi sa mga lansangan, malamang milyon-milyong mga kababayan natin ang maapektuhan na naman itong illegal na droga na ito na matagal na pong pinoproblema at pinipilit solusyonan ng ating mga otoridad. Ang sa akin lamang naman, yung mga pagtatanong na ginawa ko kanina, ay para rin po naman malaman ng ating mga ordinaryong mga nagmamaneho, ordinaryong mga driver, kung ano yung karapatan nila at kung ano yung dapat at hindi dapat ginagawa sa isang checkpoint. Nothing against dun sa naging big hole, drug hole, illegal drug hole na yan. Congratulations nga po DILG at PNP. But then again, right, yung sinasabi ko lang kanina, produkto po ng isang malikot na isipan at dapat din po namang malaman kasi dahil sa kalidad, meron pong mag-question, merong magtanong kung paano nga yun talaga naging SOP dyan sa naging hakbang na yan, baka magkaroon ng technicality. Okay? At yung sinasabi ko po kanina mga tanong, again, ulitin ko, produkto po ng isang malikot na isipan na resulta rin po ng aking matagal ding pagiging police beat reporter. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, umapila si Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo
Vice Chairman ng House Committee on Higher and Technical Education sa Commission on Higher Education at DepEd na mahigpit na ipatupad ang No Permit, No Exam Prohibition Law. Ginawa ni Congressman Rillo ang apela ngayong nalalapit na ang pagsasagawa ng final exam sa kolehiyo at quarterly exam naman sa elementary at high school sa susunod na buwan. Pasada Balita. Oy, update na tayo sa larangan ng palakasan. Updates at inside story ng sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Ang Volleyball Nations League o VNL ay matutuloy ulit itong taon at inilabas na ng Philippine National Volleyball Federation ang match schedules at ticket prices ng event. Ang mga laban ay gagawin ulit sa SM Mall of Asia Arena kaso may mga ibang mangyayari sa darating na Hunyo. Ang best seat in the house noong 2023 ay 11,000 pesos na VIP on court. Itong taon, mapapadon ng mga fans ang kanilang mga idolo sa presyong 5,000 pesos para sa Patron Premium at ang pinakamurang ticket ay 500 pesos para sa general admission. Nakalabas na ang mga tickets para sa mga laro sa June 18 to 23. May 10% early bird discount hanggang April 21 tapos regular na ang mga presyo ng tickets. Darating ang Japan kasama sa 8 kupunan. Nandiyan din ang world number 2 United States, 2021 VNL champion Brazil, 2022 winner France, Germany world number 10, Canada world number 12, Netherlands world number 13 at Iran number 15. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ang personal remittance ng mga overseas Filipino workers nitong Pebrero. Sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, $2.95 billion ang remittance noong ikalawang buwan ng 2024. Mas tumataas ito ng 3% kumpara sa naitalang $2.86 billion sa kaparehong panahon noong 2023. Paliwanag ng BPI dahil sa mga remittance mula sa mga land-based worker na may kontratang 1 taon pataas at sea and land-based workers na may kontratang mas mababa sa 1 taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 49 katao ang bilang ng mga namatay dahil sa malakas na pag-ulan na may kasamang kidlat sa Pakistan. Kaugnay nito, nagdeklara na ng state of emergency ang timog kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa isang Pakistani environmental expert, hindi pangkaraniwan ang malalakas na pag-ulan sa bansa ngayong buwan ng Abril. Samantala, inaasahan na magpapatuloy pa ang masamang panahon sa mga susunod na araw. Pasada Balita. Hindi kaya epekto yan ang tinatawag na climate change o baka naman kaya maraming dahil sa mga pagbabago sa environment din po sa nasabing bansa. Samantala, iiwanan ko kayo ng good news ha. Tampok ang original Filipino music at Filipino cuisine sa Asian Food and Music Festival ng Asian Consuls General Club Pakistan International School sa Jeddah, Saudi Arabia. Dinalohan ito ng daang-daang bisita mula sa Saudi government offices, Saudi business community at mga miyembro ng diplomatic corps mula ACGC, ACGC member countries. Pinahirapan mo ako dun ha. Bumida ang Pinoy music tulad ng Umagang Kay Ganda hanggang My Love Will See You Through at Pinoy Ako na inawit ng Jeddah-based Filipino musicians na sina Tessa Ladroma at Alfie Peñaflor. Inihain sa event ang street foods tulad ng puto, ube halaya, kutsinta, turon, tusok-tusok, sagot gulaman, halo-halo at maraming iba pang kinagigiliwang mga pagkaing Pilipino. Pasada Balita. Alright, ikaw, iano ko lang, acknowledge ko lang. Saan to? Saan galing to? YouTube?
Tsaka sa Facebook, yung mga nagbigay po ng mensahe kaugnay doon sa 13.3 billion. Sabi niya, good job, P. Wag naman, hindi naman siya investigador, reporter lang siya, wag mong pigain. Tapos sabi dito, gandang umaga po, happy Tuesday morning, Sir John. Spot promotion sa nang huli, baka ma-terminate. Intel-driven o random check lang at nagkataong kontrabando. Ha 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 ha. Maraming salamat po doon sa mga nag-react ha. Good morning. Patuloy nyo lamang pong gawin yan para sa ikagaganda po ng ating programa. At sumayin nyo po isa naman pong edisyon ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ang tamayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Magandang morning. Oras, eksakto en punto, alas 8 na ng AM. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat na DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.